Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni E.B. Hugalbot. Sabi niya, Supreme Court, ipakontempt nyo na itong si Larry Gadon. Sinare ni E.B. Hugalbot ang post ng Radyo Pilipinas. Short video lang ito. Grabing salita na binitawan ni Larry Gadon laban sa mga maestrado sa Korte Suprema. Tungkol ito sa unanimous decision ng Supreme Court pagbasura sa impeachment case ni BP Sara. So ito, na high blood na siya. Ay nako. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Allah, may blood ka dyan. Ulit-ulitin na. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Hello. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Sige pa. Hello. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Eh. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Ay nako. Na high blood na, no? Ano ba yan? Kaya na-disbar siya sa pagiging abogado dahil sa kanyang salita ba. Kawawa yung media personality na talagang pinagsalitaan niya ng ganyan na hindi na karapat-dapat na salita ng isang abogado. Kaya ngayon, naging Mr. Larry Gadon na lang siya. Pinasubmit siya kunuhay ng korte resignation ng lahat. Hindi na ito normal. We'll go back to business. Resign kayo lahat. Nag-resign kunuhay. Hindi naman tinanggap. O anong nagagawa niya? Magkano ang sweldo ng isang presidential advisor? Yung may nag-compute, abot daw ng mga more or less 4 million a year ang kanya sweldo. Anong naitutulong niya sa taong bayan? Tapos sasabihin pa niya na hindi totoo yung mga mahirap yan. Sa isip lang yan, hirap. Walang naghirap, ang daming tao sa mall. Mga ganyan ba na pag-isip ng presidential advisor? Sinusilduhan natin? Tapos tatawagin niya na tuta ng mga Duterte ang mga maestrado sa Supreme Court. Wow naman! Calling Attorney Ferdinand Topacio. Sigurado magre-react ito si Attorney Topacio. Kasi yun na lang pahayag ni dating secretary talaga, DOJ Secretary ex-Senator De Lima. Kanya-kanyang salita. Maanghang na salita laban sa mga maestrado. Nagsalita si attorney, maghunos daily kayo. Baka mamaya masampahan namin kayo ng kaso sa Supreme Court. O yun. Nagsorry si Congresswoman De Lima. I'm sorry. Sorry, kasi nga, pinaratangan na one-sided ang decision ng Supreme Court. Yung pala, mali ang kanyang basihan. At least, nag-sorry. Yung isang kongresista, Sendanya, grabe. Tinawag niya na, anong tawag niya? The Supreme Court are serving the interest of the Dutertes. Halos parehas ang pahayag ni Congressman Sendanya dito sa pahayag ni Mr. Larry Gadon na ang decision is pinapaboran nilang mga Duterte. Tuta. Ang tuta, sunod-sunuran ka lang. Pitbull, bulldog, attack dog, mga ganon. Sunod-sunuran lang.
Grabe, oh. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. Marie Valerie Robante, isa ka ring tota ni Ngagba. Sunod-sunuran lang din sa mga Marcos. Grabe. Alvin Torero, Gadon, tota ni Ngagba. Alvin, sabihin mo yan sa harapan ng Supreme Court para na-disbar na ito. Noralyn Kabatas, wow, si Sir, parang di naman naging abogado, di alam konstitusyon natin. Flores Aime, kayo mismo nagsabi respetuhin kung ano man ang maging desisyon ng Supreme Court. O nga, nagsalita na ang anti-clear natin. Ang ganda pa na. Nire-respeto namin ang yun na yung palasyo. Ay, itong si Mr. Larry Gadon, nasa palasyo siya, presidential advisor siya. Sinabi na nga ang respetuhin, tapos sabi niya, tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Ano ba yan? Bitter loser lang. Hindi nila matanggap ang, ang kanta na nababagay dito kay Mr. Larry Gadon. Talunan nga kanta. Kulot trip, kawawa ang palaka. Sahad Andal Jr. Nung una, believe ako dito, pero habang tumatagal, may something talaga. Yes, nung Unitim pa, di ba nagkandidato ito? Pagka senador, natalo lang. Mabuti nga ito hindi nanalo kasi kung nanalo siya, sayang ang pagiging senador niya kasi lumalabas, obob siya, 8-8. Felicidad Tenorio, naku po, ano ba yan? Be professional naman. Jonathan Alarcon, desperado, okay lang yan, Gadon, di ka na abogado. Jocelyn Benitez, respect na lang ta, sir. Mark Baranda, yung gamot na kalimutan at ang inumin. So, abangan natin Miyerkules. Nagsabi si Attorney Topacio, sasampulan nila ang mayabang na kritiko ng desisyon ng Korte Suprema. I don't know kung kailan ito sinabi ni Larry Gadon. Baka siya ang uunahin. So ang mga kandidato na nakikita ko, Congressman Sendanya, Congresswoman Laila de Lima, Senator Kiko Pangilinan, pang-apat na ito. Biruin mo, tawagin ka, maestrado ka, you are the best of the best ng Philippine Judiciary, tapos tatawagin kang tuta ng mga Duterte. Kahit ako, nasasaktan ako para sa ating mga kagalang-galang na maestrado sa Korte Suprema. Umanda lang kayo sa birada ni Attorney Topacio, hindi niya kayo sasantuhin. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.